Hey, good morning. Uh, Nadungog yesterday no nga nadakpan daw kuno si Senator Bato de la Rosa no. Pero wala ay confirmation kay di man mo confirm ang NBI, di sad mo confirm ang PNP. Unya sa ang abogado sad ni Senator Bato, si Attorney Torion, wala pud siya idea no. Kay sa normal manggod nga proseso sa Pilipinas, assuming no nga ikaw nakasuhan kag criminal case anya naay kay standing warrant of arrest gikan sa tuang korte, uh, anya at large ka, meaning wa ka panadakpan no. If madakpan ka, ang una gyud nga makahibalo ana no, ang imuhang abogado. Kay natural kung madakpan ka, basahan man ka sa pulis sa imuhang Miranda rights no. Nya ang usa sa mga pinakaimportanteng rights nimo isip akusado o under arrest ang katungod nga naa kay imuhang abogado no, nga mo assist nimo. So tawagan gyud na imong abogado, okay, para makaadto nimo, maka-assist nimo. So ningon si Attorney Torion nga he has no idea about the rumor no, or the alleged arrest of Senator Bato de la Rosa. Unique man guning kaso ni Bato de la Rosa kay pareho sa kaso ni former President Rodrigo Duterte. Ang arrest warrant allegedly gi-issue by a foreign court no, kaning ICC. Unya kung tan-awon gud nimo siya fundamentally, side by side sa Bill of Rights sa atong constitution, dili gid siya ma-implement na yon. Tungod kay si Bato de la Rosa Pilipino, nasa sa Pilipinas, entitled siya sa protection sa atong Bill of Rights. Yung may nakabutang sa Bill of Rights. Ang Bill of Rights niingon nga ikaw Pilipino na kay constitutional right to liberty no, life, liberty, property. Ma-deprive lang kasi imong liberty kung na kay warrant of arrest. Na warrant of arrest ki-issue against nimo. Asa manigikan ang warrant of arrest? Kinsa ra may maka-issue warrant of arrest? Ang korte sa Pilipinas no. Issuehan kag warrant of arrest because there is a criminal case filed against you in court, and the court must acquire jurisdiction over your person in order for the criminal case to proceed to trial. That is the rationale behind the issuance of a warrant of arrest. O sa constitution man gud ingon nga Filipino, a warrant of arrest issued by a judge no. Di na bitaw to kaniadto ang controversy no, kinsa man ning judge nga gi-refer sa constitution. Yan ay mga abogado nga wakauyon pod ni Bato de la Rosa nga miingon nga ang kaning judge would include foreign judges no, including the ICC, which I personally do not agree no. Kay may labot ang Philippine Constitution sa ICC no. In fact in 1987 wala pa may ICC no? So imposible kay nga na-contemplate na sa framer sa ato ang constitution nga mo-include ang word nga judge sa mga foreign judges like the ICC no. So kana palandaan nanay sumpaki no, kinsa man gud ang mo prevail, ang constitution or ang Rome statute nga ni create sa ICC. Sa ako ang tinamban-tamban no, namo po gitawag nga constitutional supremacy as a manifestation of our sovereignty no. Kaya ang sovereignty man god
unsay tawagan ni, importante na siya sa kanasod kay kung why sovereignty, dili ka effectively interact with other countries outside of the country, or assert, no, an application of an international law or principle to protect your sovereignty, no? Kaya kung wa ka na, tapak-tapakan ra ka sa ubang nasod, no? Basta ang constitution nato, no, as I've said, manifestation na siya sa atong sovereignty nya. That is a universal principle, no, nga kanang gitawag nato nga constitutional supremacy. Kita ng Amerika karon, di ba? Naay campaign si President Trump through Secretary of State Marco Rubio to dismantle brick by brick, no, the ICC, because according to the US, as far as the US is concerned, the ICC is a threat to American sovereignty, no? Kay dili gustong Amerika ba nga in the near future the ICC will just issue warrants of arrests against American servicemen accused of war crimes abroad, no? So di ganahan ng Amerikana, no? Kay una, di man sila member sa ICC. Nya anong mag-issue mo mag-warrant nga wa magimi kailan ninyo? Mao ni ingon sa Amerika, no? Sakto sila, no? As far as I am concerned, sakto ang posisyon ni President Trump ug ni Secretary of State Marco Rubio nga ang ICC sa pagkakaron ni veer na ba away from its original purpose, no? Kay mura ni encroach na gid siya, no? Ni extend sila sa ilahang supposed to be mandate, no, nga i-create lang na sila as a court of last resort, no? Mao gani nga gitawag nga complementarity principle, nga one of its core principles, no, nga musudan na sila kung ang justice system sa usa ka country dili na mo work, no, or mo refuse nga mo prosecute sa mga tao nga naakusar o kanang gitawag nga war crimes, no, or genocide, crimes against humanity, no. So mo na campaign sa Amerika ron, no, to dismantle the ICC brick by brick. Marco Rubio even called the people behind ICC crazies, no, or lunatics, no? And I agree with Marco Rubio 100%, no. Kaysa example pa lang nato daan nato ang nasod, no, wa na gud tay di na gud ta member sa ICC, wa na jurisdiction ang ICC sa tuwa, nganong ila pa man yung gi-insister gipadakop man gid nila si President Rodrigo Duterte. Unya, even assuming, no, nga naa sila jurisdiction, asa naman ang complementarity principle? Does it mean nga not working na ang ato ang justice system sa Pilipinas kay need gid sila nga mosulod sa tuang nasod? So kana palandaan nakaingon ta nga binuang gining ICC, no, gigamit ginis mga tao nga mga akong gitawag nga mga globalists, no, to create, no, an atmosphere of, you know, one world order, no, disregarding the sovereignty of nation states. Okay, so unsa may tababalik ang Bato de la Rosa? I hope, no, the Philippine government, the Marcos administration, will respect the rights of Senator Bato de la Rosa under the Bill of Rights, and the Philippine government would cease to immediately ship, no, Senator Bato de la Rosa to The Hague and afford him his legal remedies under our constitution. I am just hoping. Okay.